I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello, University it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Hello. Nako mga kababayan, samahan po natin ang ating mahal na Pangulo at saka si First Lady at ang mga nag-organize dyan, siyempre si Secretary Acosar ng DSUD at karamihan po ng mostly gabinete niya ay nandyan. Ito po guys ay yung launching ng Ilog Pasig, bigyang buhay muli. Wow! Phase 3 to guys. Nako mga kababayan, tingnan nyo kung gaano kaganda ang Ilog Pasig ngayon mga bes. Ayan, masasabi siguro natin, Tatak Marcos nga naman. Alam nyo, pag malinis ang pagkatao mo, ganyan po ang resulta. Sinabi ko na nga lagi, no? Si Pangulong Marcos Jr., kitang-kita nyo naman yan, malinis ang kanyang pagkatao, mga kababayan. Kaya yung Ilog Pasig, hindi po lang yan sa isang kulay, kundi po para sa lahat yan, mga kababayan. Yan ang pakatandaan nyo. At least, uulitin ko, nakikita nyo mga bes, kung saan napunta ang pera ng bayan. Di ba? Kaya nga, para po yan sa lahat. Madilaw ka man, mapink, mag-green, mapula. Oo, kay Pangulong Marcos Jr., walang political color guys. As you are Filipino, makikinabang ka. Kaya, i-encourage natin ang ating mga kababayan. Bisitahin natin ang ating Ilog Pasig. Sa atin yan, sabi ng Pangulo. Alam nyo ang kagandahan nito ngayon, itong Ilog Pasig guys. Bukod pa sa kumita, yung ating mga vendors. Ayun o. Siyempre, kumikita din ating bansang Pilipinas. Bakit? Ang daming mga foreign na pumupunta dyan. Sabi natin parang ito ay mas maganda ito guys, no, kaysa Venice, Italy yata, no? Tapos may mga bangka, no, era rides. Wow, ganda. Tingnan nyo naman. Ganon talaga pag mayroong First Lady ang Malacanang. Siya po ang naka-assign dyan, no? Isa sa mga pinagmamalaki ng Marcos administration, yung pagbabago ng Ilog Pasig. Kung nakita nyo naman dati, ay sus guy, ang baho kaya yan. Yung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinanggal lang yung mga water lily, hanggang doon lang po yun. Actually, kahit tinanggal po ang mga water lily, mga basuran, wala pa din. Hindi po talaga as in malinis. Hindi tulad nito, no? Grabe, solid na solid talaga. Biro nyo yun. Sa ating mga kababayan naman, pag pumunta naman po tayo dyan, ingatan naman natin yung ating mga basura, yung mga plastic, pinagkakainan natin ba? Kung wala kayong makitang basura, di magdala kayo ng plastic, lagay nyo sa loob. Pag dumaan kayo sa basura, di itapon nyo. Ganun nung yun Ganyan yung itsura guys, nakikita nyo yan? Yan yung tinitingnan nila. Ganyan po ang itsura, ang ganda naman, Ang linaw talaga ng, yung kaisipan mo, maliwalas ang dating. Ayan, biro nyo yan, kaganda yan. Mula sa pinakadulo hanggang sa pinakatuktok yan, ay patuloy na babaguhin. Ang pinaka nagustuhan ko dito mga kababayan, bakit magugustuhan ng tourist ito? Nakita nyo dito sa may gilid, lahat po yan mga painting, no? Ng ating mga nakaraan, yung mga magsasaka, magtatanim. I don't know kung ano po yung mga painting dyan. Siguro yung mga heroes natin, mga imahe siguro ng mga mga bayani or ano pa, ayan guys, nakita niyo sa gilid, grabe kaganda kaya yan. Lalo na mga kababayan, pag sa gabi makikita niyo na parang Venice, Italy nga, sabi ko sa inyo lalo na sa gabi, ang ganda niyan, napakaganda. At syempre matutuwa mga kababayan yung ating mga kapwa Pilipino, lalo na may mga boyfriend, pupunta dyan, pasyal-pasyal. Di ba? Di ba? Ang ganda. Maaliwalas yung kaisipan mo pag nandiyan ka. Lalo na pag yung lumubog ng araw. Ang ganda.
Karamihan sa atin guys, ang daming yung tawag dito, nakapost yan sa Instagram nila, sa FB nila. Ang ganda, di ba? Maganda ito. Magandang tourist spot ito guys. Siyempre, mga turismo. Hindi, ibig sabihin, yung mga banyaga ba na pumupunta rito, tapos pupunta sila dyan, maiingganyo sila guys. Lalo na yung mga pagkain sa gilid-gilid, na napakalinis naman, yung mga siumay, yung mga puto bongbong, mga bibingka, ay nakaw. Tapos sinabayan pa ng music na na melody, mga jazz, tapos may biglang reggae, ay nako, talaga naman. Okay yung imagination ko. 'Di ba? Tapos sa gilid ka ng Ilog Pasig, ang ganda ng simoy ng hangin. Wow, tanggal ang problema mga kababayan. 'Di ba? Tapos makita mo yung mga ilaw, nagbi-blink-blink sa mata mo. Ang ganda. Tapos mayroon silang mga tanim na punong kahoy sa gilid, guys. Pag yan tumutubo na sila, yung mga dahon, pwedeng lalagyan ng upuan sa ilalim Tapos mga yung mga magagandang ilaw. Actually, guys, mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. kasama yan. Ayan ganda. Yung sa gilid, actually, gustong-gusto ko doon sa may gilid. Ayun yung mga pintor, mga pintor yung mga guys, yung mga imahe doon, mga painting baga. Yan, shout out sa ating mga kababayan, Filipinos and OFW, Marcos Loyalists and supporters, guys. Pag nandito kayo sa Maynila, huwag yung kaligtaan na pumunta dyan naman. Diba? Sa ating mga OFW. Ay, mga bes. Hindi masaya ang buhay nyo pag hindi kayo nakapunta sa Ilog Pasig. Kasi nagtatax din kayo yan ang mga tax natin. At least alam nyo kung saan nilagay ni Pangulong Marcos Jr. Yan, very memorable, no? Hindi rin natin makakalimutan ng Pangulo sapagkat under the Marcos administration, talaga naman, napakaganda ang Ilog Pasig sa balat ng lupa. Ay, pwede po natin ipagmamalaki yan, mga kababayan. Pag ganyan, parang, pag ito kaganda, at actually maganda na talaga as in, mga kababayan. Baka wala ng tao doon sa Luneta. Diyan na pumupunta lahat. Di ba? Well, I think baka susunod na ang Luneta, no? Pagandahin lalo para maraming mga tourist spot na talagang mga banyagang pumupunta, mga base, ha? Ganda, you see? Sabi ko sa inyo kakaiba ay nako. Ang ganda naman ng guys, ang tanawin, ang view, tapos plus yung mga buildings. So, ito yung sinasabi ko, itong mga kahoy sa gilid, mga kababayan. Ayan walang mga dahon ba? Pero mga 3 years, siguro magkakadahon na yan, or 1 year, 2 years. Pag yan magkakadahon, lalong gaganda. Bakit kanyon? Siyempre, yayabong yung mga bulaklak at saka yung mga dahon ba, tapos lagyan ng ilaw, may upuan sa ilalim, di ba? Tapos usap-usap yung mga kaibigan, ganda, pati yung mga building, ganda ng design ng mga building sa tabi, you see, kudos naman talaga din kay Secretary Acosar, kay Jubintay ng NHS ba yan? Tingnan nyo naman mga bes. Ayan ang sinasabi ko. Ang ganda. Dagdag kagandahan sa Ilog Pasig. Ayan ano ba yan mga kababayan? Mga alphabetiko ba yan? Nung unang panahon? Diba guys? Tingnan nyo naman. Ang galing ng nag-organize nito. Siyempre, ang first lady natin. Yan ang maganda pag mayroong first lady na masipag. Diba? Kahit siniraan, okay lang. Walang pakialam. As long as hindi totoo, trabaho lang, walang personalan, ayan ang resulta. 'Di ba? Guys, mayroon akong hihilingin sa inyo. Paki-likes naman ang lahat ng video natin, mga kababayan, kasi minamas report tayo ng mga dilis. Siguro ayaw nila, nagpo-post ako laban doon sa mga puon nila. Ay, hindi nyo po ako mapigilan. Lahat ng mga post ko diyan, yung mga video ko tungkol sa mga puon ninyo, may basihan po ako. Lagi akong mayroon credit to
like credit to ABS-CBN, credit to GMA, ay may basihan po ako. Hindi nyo po akong pwedeng pipigilan. Yan po ay hindi po fake news. Pawang katotohanan lamang. Eh, mas report nyo ako. Hindi ko naman minumura yung phone nyo. Siya nga nagmumura eh. Kayo naman. Guys, don't forget to like yung sa mga video natin. Kasi si YouTube, ayaw niya i-recommend sa public yung video natin. Yan ang hirap dito sa mga dilis na ito eh, no? Pag against sa kanila, talaga naman. I-report nila. Guys, well anyway, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, tuloy-tuloy pa rin ang support ko sa Pangulo. I-expose ko lahat. Yung pawang katotohanan lamang. Mark my word. Tingnan nyo naman guys, ang mga painting naman yan. Look at that. Ganda naman talaga. Maraming salamat po, Mr. President, Isa sa pinagmamalaki ng Marcos administration, yung totally na, ang pagbabago ng Ilog Pasig. Dati guys, grabe ang baho yan. Matindi mga bes, kung wala kang panyo, ay sus. Kung halo-halo, mga bulok na hayop, mga ebats, mga ibakis, ganun. Tapos yung mga supot, mga hasang ng isda, lahat na lang dyan itinatapon. Sabi ko nga, pag hindi malinis ang pagkatao mo, hindi organized ang pamumuno, ay hindi talaga maganda. Pero dahil very organized ang Marcos administration, yan po guys ang resulta. Di ba? You see, tingnan nyo naman yan. May TV pa. At least itong Pasig bubuhayin muli. Mga kababayan, malaki din po ang naitutulong nito sa ating mga kababayan. Bakit? Siyempre kailangan ng trabaho. Yung tagawalis dyan, tagalinis. Huwag nyo sabihin na walang sweldo yan. Natural, mayroon. Edi, dagdag trabaho na naman yan. Lalo na po yung mga vendors natin na talagang malinis din ang kanilang mga tinda. Para naman, very much naman sa kalinisan ng ating Ilog Pasig. Dapat yung mga tinda, yung mga vendors na malinis dapat. Ayan may Chinese pa. Kompleto Ricardo. May mga restaurant pa dyan guys na magtatayo. Ay, nako! Nung February 14, talagang punong-puno yan siguro. Ay, alam nyo mga bes. Palagay ko matatalo ang to guys, no? Matatalo ang Luneta. Grabing ganda talaga, Ito guys, no? Nag-over the voice ako because wala naman yan mga kababayan. Ito, tawag dito, puro music, baga. Kaya nag-over the voice ako. Saka isa pa, baka makapiright din tayo sa tugtugin. Siyempre guys, may yan, may tagabantay diyan, mga kababayan. Ang ganda, 'di ba, anong church 'yan? Parang Intramuros yata, hindi ko alam, guys, Puerta Real, Bagong Bayan. Wow. Yung hindi pa gaano tapos yan, guys, mayroon pa yung ginagawa, totally rehab yan, rehabilitation. Mula pinakadulo hanggang doon pa sa Maynila, aayusin. Di ba? Ang ganda naman. Yan, sa mga kababayan, shout out naman sa inyo diyan. Ganda, you see? Ganda naman yan. May mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. nandyan. Wow. Kayo mga beswa, sa ating mga kababayan, ay Port Santiago, Sa ating mga kababayan, pag nagawi kayo dito sa Maynila, mga bes, don't forget na naman bisitahin nyo yung ating Ilog Pasig. Para po yan sa atin lahat. Para naman mayroon tayong pasyalan. Di ba guys? Para may pasyalan tayo. Kaya ginawa ni Pangulong Marcos Jr. Inayos, pinaganda. Lalo na sa gabi, nako po. Imagination mo, parang nasa Venice, Italy ka.
kalaunan baka may bangka na dyan na talagang rides own. Oh. 'Di ba? Yung bangka na pasulong pabalik. Rides ika nga mga bes. Ganda niyan. Magawi ako dyan guys, tingnan nyo. Pupunta ako dyan. Ooh, galing naman yan. Biro nyo yan. Kaganda naman yan. Laki din na, for sure guys, ang laki na ang ginastos dyan. Ang ginastos dyan, hindi lang milyon-milyon pa, no? Mga ilang milyon yan. Dami. O, di ba? At least, hindi nasasayang yung mga confidential fund ni Pangulong Marcos Jr. dyan napunta. O, ginamit niya ng husto para sa taong bayan. So, dahil dito mga kababayan, ano, nandyan mga gabinete niya, nandyan po si, sino ba ito? Secretary Angara, si Secretary Balisakan, ay, oo, yan, DPWH pala. Aba, guys, nandyan pala si, si Ambassador ng China, aba, talaga naman ito, ha? Si Senate President Chis, nandyan guys ang mga private sector, look at that. Si Ayala Subel, si Subel ba yan? Oo, sabi ng mga dilis, mga kababayan, itong mga icon daw ito, mga oligarko, sila lang daw nakikinabang. Aba, doon po kayo nagkamali. Kasi yan, mga yayaman, malalaking kumpanya, magpapatayo sila. Ano bang kailangan di ba, manpower? So, ibig sabihin, maraming Pilipino na talagang nabibigyan nila ng trabaho. O hindi makasarili mga yan, unless yung mga oligarkong siguro, mga kulurum, yun. So, yun mga kababayan, pakinggan po natin ang speech ng ating mahal na Pangulo. Nakakatuwa naman talagang itong Ilog Pasig na ito. Parang para kang nagmalik mata. Biglang nagmagic gumanda. O, di ba? So, yun guys, panoorin po natin mga beswa. Ito na. Sa ating mahal na Pangulo, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Ay, Pasig First pala. Lady Lisa Araneta Marcos, Mayor ba ng Secretary Pasig? Jose Rizalino Acosar, mga kagalang-galang na senador, mga kalihim ng ahensya, mga butihing alkalde ng Metro Manila, mga kapwa lingkod bayan, dignitaries, mga panauhin, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Isang karangalan na makasama kayong lahat upang saksihan ang pagbubukas ng Pasig Bigyang Buhay Muli Phase 3. Yehey. Kasama sa Phase 3 ang Plaza Mexico, Maestranza Esplanade Wow. at Fort Santiago Boardwalk. Wow. Ang Esplanade ay isang magandang halimbawa ng balansing pagsasanib ng kasaysayan at turismo sapagkat ito ay nagbubuklod sa makasaysayang Intramuros at Pasig River. Sa pagpapatuloy ng proyektong ito, ang Pasig Bigyang Buhay Muli natugon sa kautusan ng ating Pangulo, ginabayan ng ating unang ginang at isinagawa sa pangunguna ni Secretary Acosar, katulong ang iba't ibang ahensya, hangad natin na bukod sa pagbibigay sa komunidad ng isang alternatibong lugar para sa pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan, ay mabigyang pansin, maunawaan at mapahalagan rin ang mayamang kasaysayan ng pook na ito. Ang proyektong ito ay patunay ng ating kolektibong pagkakaisa at patuloy na dedikasyon sa ating mga sarili mula sa pagsasaayos ng Ilog Pasig at mga nakapaligid dito. Naway patuloy tayong magkaisa at magtulungan sa pagbuo ng bagong Pilipinas, alinsunod sa alintuntunin ng Build Better More. Maraming salamat, mabuhay ang Pangulo, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Thank you, Chairman Artes. At this time, to introduce our guest of honor, may we call on stage the Chairman of the Interagency Council and Secretary of Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary Jose Rizalino Acosar. Guys, pasyal kayo dyan pag may time kayo.
Nagkamali. Pinapahaba lang natin yung umaga para gabihin. Mas maganda kasing gabihin, mas maganda ang Pasig River sa gabi. Ako si Secretary, ako siya nagsusunod na Vice President. Di, joke lang guys. Ito na. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ay, natatawa ako. Nandiyan si Senate. Aba guys, nandiyan yung ambassador ng China guys ha. Si Wang Wang. At least we started off on a happy note. Ito na si Jerry Dali. Una, kinuha mo yung upuan ng First Lady. Tapos kinuha mo yung microphone ako. Buti na lang napakaganda ng project mo. Yun, bumawi Maraming din. salamat, Secretary Jerry Acusar, sa iyong pagpakilala nung nahanap mo na rin yung tamang mikropono. Senate President Chis Escudero, members of the Senate, of course, His Excellency, the Chinese Ambassador to the Philippines, Ambassador Wang Xiliang, O yun, si Mrs. honorable members of the Cabinet, MMDA Chairman, Chairman Artes, honorable members of the House of Representatives, Manila Mayor Hani Lacuna, of course, the driving force actually behind all of this, and thank God for that. Look at this, this is beautiful. Yes. The First Lady, Lisa Araneta Marcos. Yeah. Ano kaya nangyari sa mata ng ating First Lady? My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, Oh, I suppose ibabayral we na can naman ng mga call a DDS yan. good evening to all Oh, of you. namaga yung mata niya guys, bakit kaya? Well, last week, when this event was originally scheduled, nature had its way with us and we had to postpone this event. Nature reminded us once more who is truly in charge. But nature has also taught us that patience and perseverance is rewarded. So here we are, a week later, more than ready to unveil Phase 3 of the Pasig River Urban Development Project. Wow. This river has served Manila as a lifeblood long before our generation was conceived. It has played the role in our nation's history in terms of commerce, in terms of transportation, a source of food and water. If one will read Noli Me Tangere and El Filibusterismo, Jose Rizal depicted a Pasig River that was vibrant, full of life. And the remaining photographs that we see from the earlier times show that the river was full of life, full of activity. Many, many people, many, many boats doing all kinds of, conducting their business. And it was all done on the river. Because in its waters, we see reflections of our dreams and our history. And at times, we have to admit our share of neglect. But we are changing that. When we began this journey last year, I promised the First Lady and I would be fully supportive of the Pasig Bigyang Buhay Muli project. Ladies and gentlemen, that's why we are here today, to launch Phase 3 of this project, staying true to our mission of reviving the Pasig River. We have efficiently added 2,000 square meters of open space by closing the road that once divided Plaza Mexico. Wow. This will create a safer, more beautiful and expansive Ooh, my area for goodness. public events, for gatherings, for leisurely walks. Wow. More than a development project, it symbolizes unity, honoring our past while embracing progress. As we move to Maestranza, we will introduce an esplanade featuring a gallery walk that showcases local art and historical narratives. The esplanade will also include dedicated bike lanes and walkways, ensuring safety and accessibility to everyone.
Our journey extends to Fort Santiago, where we will unveil the moat view, offering a new perspective of this historic fortress. At night, the monumental lighting will illuminate the ancient walls, highlighting the beauty and significance of our heritage, creating a stunning visual experience. With the opening of this new phase, we have created a pedestrian-friendly heritage corridor. One can jog, walk, or bike from Intramuros to Manila Central Post Office, across the historic and beautiful Jones Bridge, into the equally historic and cultural Binondo area. And I think it serves, Ambassador, perhaps, I am sure you know, but I think it is deserving of repeating to remind everyone that the Chinatown in Manila is the oldest Chinatown in the entire world. Okay. This development has also created spaces for creativity, for commerce, and for community. Following the opening of phases 1 and 2 last year, people have set up various shops along the esplanade to cater to students, to couples, to tourists, to friends, and families who have come to enjoy the beauty of Pasig River. I have been, when I walk along, Secretary pulls out all kinds of statistics, and this how many people, 500,000 people came for Chinese New Year. Daily, so many people come and they enjoy the palisade, they enjoy the walkway. The only statistic that I've been looking for that no one can tell me, how many people have proposed in the walkway and have become betrothed or have eventually gotten married. Balitang balita na ang dami talagang nagpo-propose dahil napaka-romantic daw ng venue. I was happy to and a little surprised to know that the Esplanade has become an instant hit among Gen Zs and some Gen Alphas who use it as a backdrop for IG stories and for TikTok. Of course, hindi magpapahuli kami mga millennial. Nakapost na ito sa Facebook namin. Si Secretary Acosar naman ay magsesend ng postcard para ma-share ang ganda ng Pasig River Esplanade. Now with the launching of Phase 3 of Pasig River Urban Development Project, I am certain more stories and core memories will be witnessed by this place. I am thrilled to see the social and economic development of a fully revitalized Pasig River. Wow. And what it will mean for Metro Manila once again. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again for life, for culture, and for mobility. This milestone would not have been possible without the hard work and dedication of the Interagency Council for the Pasig River Urban Development, led by the DSUD and with its members, the MMDA and the Department of Tourism, with the Intramuros administration, the City of Manila, of course, and of course, our very important private sector allies and partners. May you continue your initiatives to expedite the development of the other segments of this project. Make our vision for Pasig River a reality. The First Lady, Lisa, and I are keeping an eye on the progress of this vital project. I am certain that her interest in history and culture has enriched this initiative, ensuring that Pasig River becomes integral to our collective identity. Wow. Mga kababayan, sa pagbabalik natin ng sigla at buhay sa Ilog Pasig, hindi lang tayo makakapag-post ng Instagrammable na photo. Mapapaalagaan din natin ang ating kasaysayan, ang ating kalikasan, ang ating kinabukasan. Sa gitna ng pagbabago ay ang bagong Pilipino na may disiplina, may kahusayan, may pagmamahal sa bayan. Patuloy ninyo akong samahan sa landasin na ito. Wow. Langhapin natin ang sariwang hangin at masdan ang mga sinag ng ilaw sa tubig. Yay. Naway lagi nating matatandaan, ito ay ating ilog. Correct. Ito ay ating kinabukasan.
sama-sama tayong bubuhayin ito. Maraming salamat at mabuhay ang Ilog Pasig. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Wow. Oh, yun si guys. Ayan o, bubuksan na. Wow. Yehey. Ladies and gentlemen, please rise and together let us celebrate the Phase 3 of Pasig River Bigyang Buhay Muli project and the hope for a bagong Pilipinas in 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Woo! Woohoo! Wow! Oh guys, oh. Yay! Yay! Oh, diba? Ang ganda! Yay! Ganda! Shoutout sa inyo mga bes. Oh. You see, pumasal kayo guys ha. Wow. Ganda. Yehey. Oh. Wow, ganda naman talaga yan. Yehey. Wow. Kaganda naman yan. Wow. Ganda. Ladies and gentlemen, thank you for joining us tonight. We Yay, look forward to seeing ganda. you at the next Pasig River launch. Oh, yun, mga kababayan, napanood nyo? Huh, yung mga fireworks, tsaka yung speech ng ating mahal na Pangulo. Oh, uulitin ko na naman. At least, nakikita nyo ang Pangulo, mga kababayan. Yung mga pundo, yung pera ng taong bayan, alam nyo kung saan napunta. 'Di ba? Sabi ko nga, si Pangulong Marcos Jr., ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas dahil po yan sa, ibig ko sabihin, para po yan sa mamamayang Pilipino. Hindi lang isang kulay. Kanya lang, under his administration, napaganda ang Ilog Pasig. Hindi po natin makakalimutan din naman yun. Maalala din naman po natin siya, at saka si First Lady, at si Secretary Acosar, Joven Uy, lahat ng mga nag-organize niyan, di ba? At least, masasabi natin,
Pag iyan ay nagiging hindi naman, ibig sabihin, pag yung Ilog Pasig na yan ay bumalik na naman sa dati, maalala natin si Pangulong Marcos Jr. Sasabihin po natin, buti pa si Pangulong Marcos Jr. pinaganda niya ang Pasig. Kitang-kita nyo naman, guys. Grabe, kahit isang wala kang makitang dumi. Di ba, guys? Yan po ay para po sa atin lahat. DDS, Dilaw, Pink, Loyalist, sa atin po lahat yan. Walang dyan, walang walang hindi na pwedeng kulay dyan. Lahat ng kulay ay para po yan sa atin lahat. Lahat ng kulay. Guys, alam nyo naman ang Pangulo. Hindi naman pala away yan hindi naman tumitingin kung ano ang political color mayroon ka. Tingnan nyo nga naman ang mga gabinete niya. Halo-halo. May 30 gabinete. Dating panot gabinete. Siyempre mayroong pink. Kompleto yan. Konsensya na nila yun kung hindi sila marunong magtrabaho para sa mamayang Pilipino, di ba? So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ang ganda ng fireworks, di ba? Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.